Magandang araw! Ako nga pala si Clarice. At ngayon, ikukwento ko sa inyo ang tungkol sa alamat ng pinya. May mag-inang Aling Rosa at Pinang na nakatira sa liblib ng lugar. Dahil mag-isang anak lang si Pinang, lumaki siyang sunod ang layo sa ina. Ang katwiran ni Aling Rosa ay maliit pa naman si Pinang at matuto rin ang kanyang anak ng mga gawaing bahay kapag nagdalaga na. Subalit, nagkamali siya. Hindi natuto ang kanyang anak. Pagkos naging tamad ang dalagita. Ang alam lang gawin ni Pinang ay kumain, pamintana, maglaro, at matulog. Lagi pang nanangatwira na pagod sa paglalaro kapag inutusan ng ina o kaya hindi mahanap ang dapat hanapin. Mahal ni Aling Rosa ang kaniyang anak, kaya naman siya na lamang ang gumawa ng mga gawaing bahay. Isang araw, nagkasakit si Aling Rosa at inutusan niya ang kaniyang anak na ipagluto siya ng lugaw. Sumusunod naman si Pinang, ngunit nakalimutan niyang may niluluto siya. Kaya naman, nasunog ang lugaw. Gayunpaman, inihain pa rin ito ni Pinang. Gusto mang mangreklamo ni Aling Rosa, hindi na niya ginawa. Minsang nagluto si Pinang, ay umiral ang kanyang katamaran. Bawat bagay ay hanapin ay itatanong niya sa kanyang ina. Hanggang sa nainis si Aling Rosa at pagsigaw niyang sinabi, "Naku, Pinang, sana magkaroon ka ng maraming mata upang makita mo ang lahat ng bagay ni katanong-tanong." Halos dinig na ng mga kapitbahay ang malakas na sigaw niya. Tumahimik si Pinang at padabog-dabog na bumaba ng bahay upang hanapin ang sandok. Lumipas ang oras hanggang nalipasan si Aling Rosa ng gutom. Nakatulugan niya ang paghihintay at nagising siya ng dapit hapon na. Malapit nang gumabi, ngunit hindi narinig ni Aling Rosa ang kuluskus sa kusina. Wala rin siyang narinig na bubulong-bulong o pagdadabog-dabog. Nabahala siya kaya kahit may sakit ay pinilit niyang tumayo upang hanapin ang anak. Ni isan man sa kapitbahay ay walang nakakita kay Pinang mula pa kaninang umaga. Hindi nawala ng pag-asa si Aling Rosa. Marahil, nandyan lang sa tabi-tabi ang kanyang anak. Naisip niya na marahil nagtatampo lamang si Pinang dahil sa huling sinabi niya. Nagpagaling siya at nagpalakas upang mahanap niya ang anak. Ngunit naging bigo siya. Hindi niya nakita si Pinang. Hanggang isang araw, napansin ni Aling Rosa ang tumubong halaman sa bakuran ng bahay. Dahil likas siyang maaaruga, araw-araw ay diniligan niya ito hanggang sa namuga ang halaman. Laking gulat niya nang makita ang bunga, hugis ulo ng tao at maraming mga mata. Bigla siyang nalungkot nang maalala ang sinabi niya sa anak. Katotoo ang mga sinabi niya. "Naku, Pinang, sana magkaroon ka ng maraming mata upang makita mo ang lahat ng bagay ni katanong-tanong." Napansin ng mga kapitbahay ang espesyal na pag-aaruga ni Aling Rosa sa halaman. Mga kapitbahay na nakarinig ng sagutan nilang mag-ina ng araw na mawala si Pinang ay madalas sabihin, "Pinang niya yan." Bilang pag-alala sa anak, pinadami ni Aling Rosa ang tanim at pinamigay ang iba. Bawat pinyang pinamigay niya, ikinuwento niya kung paano siya nagkaroon ng kakaibang halamang tanim. Mula noon, tinawag na pinya ang halamang may bunga, na hugis ulo ng tao at maraming mata. Ang gintong aral, matuto tayong sumunod sa mga utos ng mga magulang. Tamang disiplina ang kailangan upang lumaking masipag at marunong sa gawaing bahay ang mga anak.